Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pinapalalahanan ng ating Panginoon na bukod sa pagsunod sa Kanya ay makita natin higit sa lahat ang kahulugan at kabuluhan ng buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitahasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitahasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong nalang dakil at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahihiwatig ni Propeta Jeremias na bagamat mahirap ang tumugon sa tawag ng Panginoon, higit na mahirap sa kalooban ang hindi tumugon sa kanyang tawag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab ang aking puso, ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto, hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uwaw kong kaluluwa'y tanging ikaw, yaong hangad. Para kong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Bayan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y maigpit pa kaysa buhay.
kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-ukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawi na papuring ialay. Pagkat ikaw sa tuwina ay katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang na awa. Pagkat ako'y kung hawak mo, kaligtasa'y natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, ipinag-aanyaya ni Apostol San Pablo ang pag-aalay ng buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang sinumang nais na maging alagad niya ay dapat na lumimot sa kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at yan nilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, sa langkas sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siya mawawalan nito. Ngunit ang mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo, ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Anong may babayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao na tagdayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasamang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Tayo ba ay buhay o nabubuhay lamang? Tayo ba'y buhay o nabubuhay lamang? So kung titignan po natin, may pagkakaiba yung to exist and to live. Pag sinabi natin to exist, nandyan ka lang. Pero pag sinabi natin to live, makikita natin yung kahulugan, kabuluhan, at kagandahan ng buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong 22 linggo sa karaniwang panahon, ang ebanghelyong napakinggan natin ay karugtong mismo ng ebanghelyo noong nakarang linggo. Kaya ang lugar pa rin ay ang Cesarea ng Filipos, na kung saan, kung babalikan natin last Sunday, ipinahayag ni Pedro kay Jesus ang kanyang pagkakakilanlan, na siyang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito sinabi ni Jesus na, sa iyo, Pedro, itatayo ko ang simbahan. At ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang pananampalatayang ipinahayag ni Pedro tungkol sa ating Panginoon, na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero, kayong linggo, matapos ipahayag ni Pedro, sinimulan na rin ipahayag ni Jesus kung anong naghihintay sa kanya, sa kanyang pagtahak patungo sa Jerusalem. At ano yun? Na siya ay huhulihin, huhusigin ng mga eskriba at matatanda ng bayan, ipapapatay, kulit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Nung matinig ito ni Pedro, agad ay sinabi niya na huwag sana ipaintulot ito ng Diyos. Siguro, sa point of view ng isang tao, tama naman yung sinabi ni Pedro. Sa point of view nating mga tao. Bakit? Sino ba sa atin nagnanais na makita ang isang mahal sa buhay na naghihirap? Sino ba sa atin dito na nagnanais makita na ang isang mahal sa buhay ay napakaraming pinapasan ng mga suliranin, problema, ang may sakit? Di ba minsan ang bukang bibig natin mga Pilipino, kapag merong nagdurusang membro ng pamilya, sana ako na lamang. Sana ako na lamang. Yun sa point of view ng tao. Pero sa sinabing ito ni Pedro, ano naging tugon sa kanya ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas, sapagkat ang inisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro nagpahayag ng pananampalataya
Kayo na pinagsabi ng Panginoon na lumayo ka, Satanas. Kung matatandaan ninyo, isa sa tukso ng Panginoon, nung siya'y nag-aayuno sa ilang, ay ang kapangyarihan ng mundo. Sumamba lamang siya sa kanya. Kaya yun yung dahilan kung bakit sinabihan ni Jesus si Pedro na lumayo ka, Satanas. Ngayon, sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, dito nila din ni Jesus kung ano yung parang kondisyon niya. Sa mga na sumunod sa kanya, limutin ang kanyang sarili, pasalin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito mga kapatid, ito sinabi ni Jesus, ito yung naging karanasan ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Si Jeremias po ay nabuhay sa panahon ng Israel na kung saan ang kanilang hari, si Joachim, ay nagkaroon ng mga maling desisyon. Nakipag-alyansa sa ibang bansa, sa halip na maging tapat sa Diyos, nabuhay sa immoralidad, pinabayaan ng mga tao. Kaya si Jeremias po, pinadala ng Diyos upang paalalahanan ang mga Israelita na sila'y kinakailangang magbalik loob sa Diyos, pero sa halip na pakinggan siya, pinagtawanan lamang siya. Sa halip na pakinggan siya, pinagbantaan pa ang kanyang buhay. Kaya ito yung napakinggan natin sa ating unang pagbasa na para bagang nagre-reklamo siya sa Diyos na, Panginoon, ito po ba ang kapalit ng pagsunod ko sa iyo? Panginoon, ito po ba ang kapalit ng aking pagsasalita para sa iyo? Dinais man ni Jeremias na huwag banggitin at pag na sigurong sumunod, pero napakaganda naging karanasan niya. Yung kalooban niya, yung puso niya, patuloy nag-aalab. Ninais man niyang talikuran ang responsibilidad na pinagkatiwala sa kanyang ng Diyos, hindi niya magawa. Bakit? Sapagkat sa kalooban niya, sa puso niya, nag-aalab pa rin. Nag-aalab pa rin yung bang tawag ng Diyos sa kanya. Nag-aalab pa rin yung pagnanais niya na ito pala yung dapat na gawin. Ngayong linggo, ang nais ko pang pagtuunan ng pansin natin sa ating pagninilay ay yung dalawang tanong ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. At ano yun? Ano nga ang mapapala nating mga tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y kanyang buhay. At anong maibabayad ng tao? Maibalik lang ang buhay sa kanya. Magandang mga tanong iyon. Ano nga bang mapapala natin? Makamit man natin ang mundo kung ang katumbas naman ito'y ang ating buhay. Magandang paalaala. Magandang suriin, magandang pagnilayan sa ating buhay. Ano nga bang mapapala natin? Makamtan man natin ang mundo kung kapalit naman ito ang ating buhay. Siguro, human as we are, andun parati yung attraction natin. Saan? Sa kayamanan, sa material na bagay, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Wala naman nun sigurong masama sa mga iyan dahil yan ay mga biyaya ng Diyos. Lahat yan ay biyaya ng Diyos. Kaya nga siguro, lahat tayo, dahil yun yung attraction natin, lahat tayo gusto magkaroon nito. May mga magulang na naghahanap buhay para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. May mga anak na nag-aaral na mabuti para matuto. Pero anong mapapala natin kung kapalit ito ay buhay? Walang masama. Pero ang paalaala sa atin dito ng Panginoon ay hanggang doon lang ba ang buhay mo? Para bagang nabubuhay lang tayo kung dito lang nakatuon ang ating sarili. Nabubuhay lang tayo, sa halip na tayo ay buhay.
nabubuhay lamang tayo para sa mga ganitong bagay. Ano mapapala natin? Maring seguridad, maring kasiyahan, maring kapanatagan ng kalooban. Yung siguro mapapala natin. Pero minsan, sa pagnanais nating magkamit pa, dagdagan pa ang mga ito. Kasi di ba, pagka, kunwari, nagkaroon ka ng umuladang yung hanap buhay, para hindi tayo nasasatisfy, kinakailangan na siguro meron pa. Wala ng satisfaction, wala ng contentment. Kaya unti-unti, doon na lamang natutuon ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero there is more to life than those things. There's more to life than those things. Kaya nga, ang tanong ko sa atin kanina, tayo ba'y buhay o nabubuhay lamang tayo? Kung tayo nabubuhay lang, doon lang matuto ng ating mga sarili na makamit yung mga naisin natin sa ating buhay, na magkamal ng kayamanan, ng material na bagay. Para saan? Madadala ba natin ito sa langit? Madadala ba natin ito sa kabilang buhay? Mabuti ang mga bagay na iyan, pero hindi lang iyan ang buhay. Kung nais natin na makita ang kahulugan ng buhay, ito natin ating sarili sa krus ng Panginoon. Ito natin ating sarili sa krus ng ating Panginoon. Dahil sa krus na yan, tinan mo natin ang kaligtasan. Dahil sa krus na yan, tinan mo natin ang kaganapan ng buhay. Wala tayong maibabayad, maibalik ang buhay. Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo karunong, hindi dito kayang dagdagan. Kahit isang minuto, isang saglit ang buhay. Hindi. May hangganan ang buhay, at dahil may hangganan ang buhay, higit nating ito ng ating sarili, na tayo hindi lang nabubuhay, kundi buhay. At ititaking matatagpuan lamang natin ang kahulugan, kabuluhan at kagandahan ng buhay sa ating Panginoon. Mga kapatid, sabi nga sa isang awitin, minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Kaya anumang mabuti na pwede nating gawin, gawin natin. Anumang pagmamahal na maaari nating ipamalas, ipadama sa ating kapwa, gawin natin. Dahil doon makikita natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa,
kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa mga maawain upang sama-samang masundan ang landas si Kristong nagpasa ng krus hanggang wakas. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga nabubuklod ng sama-sama sa pagsunod kay Jesus na Mesiyas, upang hindi sila maduwag na magpasa ng krus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa lahat ng mga namumuno, upang magsikap silang matayo ang isang daigdig na pinaghaharian ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga tumalikod sa sariling kaluguran, alang-alang kay Jesus, upang ang paglilingkod sa kapwa ang kanilang maging kagalakan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating pagtitipon ngayon, upang gawin natin ang nakalulugod sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga kapatid nating yumao, lalo na ang mga naglingkod sa simbahan, upang makamit nila ang kaligtasang gantimpala sa mga tulad nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang mga nagpapasalamat sa ating Panginoon ng pamilya Bardos, Jayan Louie, Jessie Liam, Jean Leo Calimon, Marlon Cecil Aguilar at pamilya, Christy C. Tamco Manyo at pamilya. Gayun din para sa natatayong kahilingan ni Josefina Bardos, Cristina C. Tamco Manyo at pamilya. Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, sina Carmela Polintan at Carmelita Polintan, patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan, tina Apolinario Katalig, Ligaya Katalig, Virginia Franco at Tony Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, tina Natalia, Mario, Irene, Arcadia, Epifania, Ricardo Sr., Orlando at Angel. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at bigyan kami ng lakas sa loob na pasanin ang aming krus at sumunod kay Jesus na aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot na iyong paggabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at nakamatay kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, kanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, humiling na lakas mong inilalaan upang kagandaang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at tayo ay mabuhay. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.